Inadopt ng Senado ang resolusyong humihikayat sa ICC para payagan ang house arrest kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero may ilang senador na tumutol. Narito ang aking report. Higit 6 na buwan ang nasa detention facility ng International Criminal Court sa The Hague, Netherlands, si dating Pangulong Rodrigo Duterte para ito sa kasong Crimes Against Humanity dahil sa kanyang kontrobersyal na war on drugs. Kaya ang mga kaalyado niyang senador naghain ng resolusyon para suportahan ng Senado ang hiling sa ICC na house arrest para sa dating Pangulo. For us as a nation, I cannot imagine what the country will do if something, I don't want to say it, but if something happens with him in the detention center at wala man tayong ginawa. Ako'y nakikiusap na sana isang tabi muna natin ang politika at ating paghariin sa ating puso ang ating pagiging Pilipino. Yan po ngayon si Pangulong Duterte. He is old, he is sick, and he is very weak. Very weak na hindi na siya makatayo. Hirap na siya makatayo ngayon. Kaya ako pinakiusap sa inyo na sana bago huli ang lahat. Hindi naman daw nangangahulugang ipapawalang sala na ang dating Pangulo sa isinampang kaso laban sa kanya. Hinihiling ko sa aking mga kasamahan bilang mga senador ng sambayan ng Pilipino. Kasama na rin ang ating mga kasamahan na sila Senator Risa, Senator Kiko, Senator Bam, na pairalin natin ang pag-unawa. Ang pagpapasyang ito ay hindi nangangahulugan ng paglimot o pag-absuelto sa mga ipinupukol sa dating Pangulo. Pagkus ay pagbibigay ng pagkakataon na makapamuhay siya sa ilalim ng makataong kondisyon. Ayon kay Senator Bongo, nag-aalala raw siya dahil mag-isa si Duterte at posibleng nakakalimutan nitong inumin ang 27 gamot niya. Ilang beses na rin daw natumba si Duterte kahit nung nasa Pilipinas pa siya. Ang nakakatakot lang po ngayon, wala po siyang matatawagan, wala siyang masasabihan. At kilala ko po si Atty. Digong. Siya na mismo parang pagod na rin po siya. Pero si Senate President Tito Soto parehas daw kinukonsidera ang kondisyon ni Digong, gayon din ang mga pamilyang nagrereklamo laban sa dating Pangulo. Kaya nag-abstain siya sa inihaing resolusyon. I am supportive of any efforts to bring comfort to PRRD and to uplift his well-being during this crucial time. However, my choice or decision in my conscience, might even help in further dividing the nation. Therefore, I register an abstention. Maging si Senator Raffy Tulfo, abstain din. It should be proven na meron po siyang sakit. Kasi yung po yung lumalabas sa balita na may sakit po siya, matanda na siya, hindi siya kumakain, hindi siya nakakatulog. Then, if it's true, I'll cast my vote as yes. Pero without proof na yun nga talaga ang totoong pangyari, then I will abstain. Pero si Senator Risa Hontiveros hindi pumabor sa resolusyon. Wala naman daw kasing indikasyong hindi kaya ng ICC na bantayan ang kalusugan ng mga taong nasa kustodiya nila. Tila ba'y isa na naman itong patunay na ang batas ay marahas sa karaniwang Pilipino, pero malambot sa iilang may kapangyarihan. Kapag ordinaryong lolo ang inakusahan ng nagnakaw, pwedeng kulong agad at di makapagpiyansa. Pero dito, gobyerno mismo ang lumalaban para bigyan ng house arrest ang isang taong akusado ng mga napakamabigat na krimen. Si Senator Kiko Pangilinan mas panig daw sa mga nanghihingi ng hustisya. May basehan din yung daing at yung dalamhati at yung masasaktan na libo-libo nating mga kababayan. Bilang chairman ng Committee on Justice and Human Rights, nais ko mang pumanig sa isang banda. Tungkulin kong pumanig sa mga daing ng naghahanap ng hustisya.
Sa huli, 15 senador ang pumabor sa resolusyon, 3 ang tumutol at 2 ang abstain. Hindi naman nabanggit sa resolusyon kung saang bansa posibleng i-house arrest si Duterte. Mga kapatid, Mean Los Baños po, huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.